They put Bosch on Nowitzki on this possession. 7 to shoot. Nowitzki drives, goes underneath, lefty layup, banks it in with 3.6 remaining. Miami out of timeouts, trailing by 2. James back to Wade. Wade puts it up for the win. Off the mark, and Dallas has tied the finals with one of the most incredible comebacks in NBA Finals history. They put the ball in their best player's hands, and Dirk Nowitzki did not settle for a jump shot of Dwayne Wade. Stellar job of sealing the deal by the Mavs. And again, putting Bosch on him, who had done a good job. I think the Heat were late to help here. They had a foul to give too. Dirk Nowitzki, the last 9 points for the Mavericks, and this building has gone quiet. Dallas Mavericks, mula nga nang sumali ang kuponang ito sa NBA noong 1980, magilan-gilan na nga din ang mga nakilalang player sa kuponang ito, kagaya nila Jason Kidd at Michael Finley. Pero ang pagdating nga ng isang Nowitzki sa kuponan noong 1998, nagkaroon ng muka ang Dallas Mavericks. Sino at saan nga ba nagsimula si Nowitzki? Tara't ating kilalanin. Dirk Werner Nowitzki, ipinanganak noong June 19, 1978 sa Würzburg, West Germany. May edad ito ngayong 45 years of age at may taas na 7 feet. Galing nga si Dirk sa pamilya ng athletic. Ang kanyang nanay nga si Helga Nowitzki ay isang professional basketball player at ang kanyang ama naman ay si George Werner ay isang handball player na nirepresenta ang kanilang bansang Germany sa highest international level. At ang nakakatandang kapatid na babae naman ni Dirk ay isang local champion sa track and field. Kaya nakalinya na talaga itong si Dirk sa pagiging atleta. Nung bata nga itong si Dirk nangingibabaw na ang tangkad nito kumpara sa mga ordinaryong bata na kanyang mga nakakasama. Nahilig nga ito sa handball na sports ng kanyang tatay at tennis. Naging ranked junior tennis player pa nga ito sa German youth circuit. Pero dahil nga sa patangkad dito ng patangkad, hindi may iwasang napupuna na ito ng lahat. Kaya sinubukan ni Dirk ang basketball at sumali sa isang basketball club sa Germany na DJK Würzburg. Sa pagsali nga ni Dirk sa basketball club na iyon, naispata ng 15 anyos noon na si Dirk ng isang former German international basketball player na si Holger Geschwinder. Dahil nga nakikita niya ng potensyal itong si Dirk, inofera niya ito ng i-coach niya si Dirk ng 3 beses sa isang linggo. Pumayag naman ang magulang ni Dirk sa alok na iyon. Sa training nga, itinuro kay Dirk ang unorthodox training scheme, shooting and passing. Ininganyo din ito si Dirk na tumugtog ng musical instruments at magbasa ng literature para sa kanyang personality. Makalipas nga ang isang taon, nabilib ang kanyang coach dahil nga sa improvement nito sa paglalaro. Dito ay pinapili niya si Dirk kung gusto nito makalaban ng magagaling sa buong mundo. Tutuloy nila ang training pero ito ay gagawin na nila araw-araw. Na kung dati ang training ay 3 beses sa isang linggo, gagawin na nila itong 7 days a week. Pagtapos ng 2 araw na pag-iisip ni Dirk, pumayag din ito sa full-time training schedule. Dito ay sinabak si Dirk sa training kasama ang mga future German internationals. In the summer of 1994, ang nooy 16 anyos na si Dirk ay sumali sa DJK Würzburg na isang team sa Germany. Sa unang taon nga ni Dirk sa koponan hindi masyado nagagamit sa laro si Dirk. Pero in the next 1995-1996 season, Dirk established himself as a starter at kalaunan naging regular double-digit scorer. May isang game nga si Dirk na ito ay umiscore ng 24 points at nakita ito ni German national basketball coach Dirk Bauerman at sinabing si Dirk ang pinakamagaling na German basketball talent for the last 15 years. Pagdating nga ng 18 years old, lalo itong lumaki na may height na 6 feet 11. Naging leading scorer nga ito ng kanilang koponan na umi-score ito ng 28.2 points per game at naiboto ito bilang German Basketballer of the Year by the German Basket Magazine. Kapansin-pansin na nga ang improvement ng laro ni Dirk. Makalipas ang isang taon ang teenager na si Dirk ay sumali sa Nike Hoops Heroes Tour kung saan kalaban nito si Charles Barkley at Scottie Pippen. Sa labang iyon pinahirapan nito si Barkley at may insidente pang dinakdakan nito sa Barkley. On March 29, 1998, napili si Dirk para maglaro sa Nike Hoop Summit. Isa itong game between US talent kontra international talents. Dito, umiscore si Dirk ng 33 points,
14 rebounds and 3 steals. Nasapawan nga nito ang mga future NBA players. Dahil nga maraming scouts ang nanood ng game na iyon, maraming European and NBA clubs ang gustong kumuha dito kay Dirk. Pagdating ng 1998, projected to be the 7th pick in the NBA draft, hindi pinansin ni Dirk ang mga college offers at dumiretso agad dito sa NBA at hindi na nagkoleyo. The Milwaukee Bucks selected Dirk with the 9th pick in the draft and tinarade agad dito sa Dallas Mavericks in a multi-team deal. Kasama nga sa na-trade sa Dallas si point guard Steve Nash. Naging sanggandikit nga ang dalawa nang magkasama sa Dallas. Samahan mo pa ni shooting guard Michael Finley who captained the squad. Suportahan mo pa ng Torres sa ilalim na si Sean Bradley. Pero sa pagpasok nga ni Dirk sa Dallas hindi agad maganda ang mga numero nito. He only averaged 8.2 points and 3.4 rebounds in 20 minutes of playing time. Sa interview nga kay Dirk nung panahong yun, gusto na nito sumuko at bumalik na lang sa Germany. May panalo nga lang ang Mavericks ng 19 wins in their 50 games. On January 4, 2000, binenta nga ang team sa Mavericks kay internet billionaire Mark Cuban for $280 million and increasing franchise revenues to over $60 million. Pinuri nga ni Dirk si owner Mark Cuban at sinabing, "He created the perfect environment. We only have to go out and win." Simula nun, Dirk improved. He averaged 17.5 points, 6.5 rebounds, 2.5 assists per game. In 2000-2001 season, lalo nag-improve si Dirk, averaging 21.8 points, 9.2 rebounds, and 2.1 assists per game. Dirk became the first Maverick to play and start in all 82 games and had 10 games in which he scored at least 30 points. Ang kaibigan nga nitong si Steve Nash became a valuable point guard and Finley scoring more than ever. Together, they became the big three of the Mavericks, posting a 53-29 record in regular season. Sa kauna-unahang pagkakataon since 1990, pumasok sa NBA playoffs ang Mavs. Kontra San Antonio Spurs, Mavs lost the first 3 games of the series after a Game 4 win. Dirk scored 42 points and grabbed 18 rebounds in Game 5 pero natalo pa din sila sa serye. Prior to the 2001-2002 NBA season, pumirma ulit si Dirk ng contract extension na tumataginting na 6-year $90 million, which made him the second highest paid German athlete after Formula 1 champion Michael Schumacher. With this relentless work ethic and ever-evolving game, naging mukha ng Dallas Mavericks si Dirk sa kanyang one-legged fadeaway naging signature move niya ito at kinakatakutan ng kanyang mga katunggali. Dirk voted into the All-NBA second team and into his first All-Star game. In 2002-2003 season, the Mavericks won their first 14 games. Together with Finley and Nash, they were voted Western Conference of the Month. Sa season na iyon, tumaas na naman ang averages ni Dirk, scoring 25.1 points, 9.9 rebounds, and 3 assists per game. Sa unang pagkakataon, binuhat ni Dirk ang Mavs sa Western Conference Finals. Kontra nga ulit sa Spurs in Game 3, pagkaribon ni Dirk at nagkatamaan sila ng tuhod ni Spurs guard Manu Ginobili, dahilan para hindi na si Dirk mapaglaro sa buong serye. Without Dirk as their top scorer, laglag ang Mavs sa 6 games. Pagdating ng 2004-2005 season, bumalik ang katandem nitong si Steve Nash sa Phoenix Suns, dahilan para iangat pa ni Dirk ang kanyang laro. He averaged a career high 26.1 points and 9.7 rebounds. On December 2, 2004, Dirk scored 53 points in an overtime game against Rockets. Dahil nga magandang numero ang pinakita ni Dirk noong 2006, nadala niya ang kanyang kupunan sa kauna-unahang NBA Finals kontra Dwayne Wade's Miami Heat. Maagang nagpasiklab ang Mavs na nagkaroon ng 2-0 lead, pero niratat sila ng Heat at tinapos ang serye sa 4-2 standing. When 2006-2007 season came, Dirk was named NBA's MVP. He also became the first European player in NBA history to receive the honor. In 2011, muli na naman binuhat ni Dirk ang Dallas sa finals kontra ulit sa Miami Heat. This time with LeBron and Bosh. Sa Game 1 nga, tinalo sila ng Miami at napunitan pa si Dirk ng tendon sa kanyang daliri. Pero negative nga ito sa MRI. Kaya nangako si Dirk na hindi magiging factor ang daliri niya sa mga susunod na laban. In Game 2,
Dirk led Dallas from an 88-73 fourth quarter deficit, making a driving left-handed layup over Bosch to tie the series at 1. Lumamang ang Miami ng 2-1 series pagtapos mag-miss ni Dirk ng potential game-tying shot at the end of Game 3. In Game 4, despite ng lagnat ni Dirk he hit the winning basket para itablang serye sa all-2. Nanalo nga ang Dallas sa dalawang larong natitira, dahilan para masungkit ng Mavs ang kanilang first championship in franchise history. Ginawaran nga si Dirk ng Finals MVP sa seryeng iyon. Tapos nga ng kampyonatong iyon, samot-saring highlights and defeats ang nasaksihan kay Dirk and Dallas. On 2019, in his team's final home game victory, Dirk scored 30 points and announced his retirement. On December 2022, in honor and show appreciation from Dallas franchise, a 24-foot, 9,000-pound Dirk signature one-legged fadeaway statue was unveiled outside of American Airlines Center. Taong 2023, Dirk was inducted into the Naismith Basketball Hall of Fame. After nga ng 21 seasons in Dallas, an NBA championship, and an MVP award, the Dallas Mavericks retired Dirk's number 41 jersey na magpakailanman wala nang pwedeng gumamit ng numerong ito to immortalize Nowitzki. May mag-aakala nga bang ang batang Noy ibang sports ang hilig siyang magiging muka ng prangkisa at magbibigay ng kauna-unahang kampyonato sa Dallas Mavericks? Dirk Nowitzki silenced the doubters. His one-legged fadeaway became a legacy secured.